Naglaro na sa wakas itong si Kitty Jimenez dito sa San Miguel Beer. Yun nga lang hindi siya nagtagal masyado dahil natamaan ng siko nitong si Cliff Hodge. Nung pinasok si Jimenez, nakita naman natin kung paano nag-cheer yung mga fans. At nagpakita ng flashes of brilliance naman ito si Jimenez. Naka 2 points siya, naka 2 rebounds at naka 2 assists o naka 2 steals doon sa kanyang stint doon sa loob ng court. Nakita natin may handles talaga ito si Jimenez at magaling din sa crossover talaga. Para si Terence Romeo kung gumalaw. Kaya nga, naging problema dyan. Natamaan siya ng siko nitong si Cliff Hodge noong sila ay nag-rebound. Ang sabi nga ng iba, hindi naman sinasadya ni Cliff Hodge yun dahil accidental play lang. Pero sabi ng iba, yan si Cliff Hodge daw talaga ay very rough player at hindi na nakapagtataka na natamaan si Jimenez. Noong natama si Kit, hindi siya kaagad-agad nakatayo at kinakailangan pang tulungan ng mga teammates niya at naglagay ng ice pack doon sa mata niya dahil mukhang doon siya na puruhan o siko nitong si Cliff Hodge. Ganun pa man, mukhang okay itong si Kit Jimenez at umaasa ang SMB na makapaglalaro ito doon sa susunod nilang laro. Kinakailangan siya ng SMB dahil sobrang dami ng injuries na tumama dito sa lineup nila. Si Terence Romeo, si Marshall Lassiter, si Vic Manuel, itong si Jericho Cruz, pati si Jeron Teng na injure. At kung mapapansin ninyo, si Rodney Brondeal hindi rin naglaro doon sa game na yon at hindi natin alam ang dahilan kung bakit. Kaya sa ngayon, kinakailangan ito si Kitty Jimenez ay maging ready doon sa susunod na games ng San Miguel Pier dahil baka kulangin na naman sila doon sa rotation at lalong mahirapan itong si Coach George Gallet. Sa ngayon, mukhang okay naman yung naging performance ni Jimenez at titingnan natin syempre. Of course, may konting kaba pa yan dahil first game niya. Pero kapag yan ay nabigyan ng mas marami pang minuto, ay magkakaroon niya syempre ng kumpiyansa. At kapag na-develop niya yung kanyang jump shot, yung 3-point shooting, lalo pang gumanda, magiging asset siya sa SLB. Ipoprotesta kaya ng Barangay Ginebra yung nangyari dito sa pagkatalo nila kontra Magnolia. Ayon dito kay Coach Tim Cone at dito kay Scotty Thompson at maski na kay Maverick Ahanmisi, nakita doon sa replay na na-foul talaga ni Mark Baroka itong si Scotty Thompson doon sa huling play kung saan nag-layup itong si Scotty. Tinamaan daw doon sa braso. Pero hindi makapag-challenge si Coach Tim Cone dahil wala na siyang timeout. At dahil dito nangyari nanalo itong Magnolia Chicken Templados at after nung comeback nila ng 26-point lead. Sinasabi ng mga fans ng Magnolia na kung inalagaan naman ng Ginebra yung lamang nilang 26 points, hindi naman darating doon sa punto na kinakailangan nilang manalo o magdepende doon sa tawag ng referee. Pero sabi naman ng mga fans ng Ginebra, dapat pa rin tinawagan ng foul yun dahil maliwanag naman na tinamaan daw sa braso itong si Scotty Thompson. Ganun pa man, tapos na yung laban at ang makikita natin dito, unang-una, maganda, matindi yung comeback na ginawa nitong Magnolia para silang nag-NSD katulad ng Ginebra. 26 points yung binuno nitong hotshots at hindi yun madali. At dahil dito, naka-4 na sunod na silang panalo. Okay naman ang nilaro nito si Tony Bishia para sa Ginebra. At ito si Maverick Ahanmisi, ang ganda rin ng performance niya. Pati na si Stanley Pringle, Japet Aguilar, at yung iba pa nilang mga players na nagamit. Masasabi din natin na dito sa game na to, namimiss na talaga ng Ginebra yung servisyo nitong si Jamie Malonzo na hanggang ngayon hindi makapaglaro dahil merong injury. At of course, alam naman natin lahat si Ray Tenorio ay wala pa rin dito sa lineup ng Ginebra. Ganun pa man, itong pagkatalo ng Ginebra, kahit sabihin man natin na kontrobersyal, sinabi ni Scotty Thompson na kinakailangan nilang mag-improve lalo to sa concentration, lalo na kapag sila ay lamang ng malaki. Para nga pag may mga ganyan tawag ng referee, hindi na maapektuhan yung laro nila. Sa ngayon, itong masasabi natin ng TNT Tropang Giga, hindi lang itong sitwasyon ni Mikey Williams ang tinitignan dyan. Kung hindi, maski na itong kay RR Pogoy. Of course, alam natin na mayroong medical condition itong si RR Pogoy. At yan ang dahilan kung ba't hindi siya makapaglalaro for at least 6 months. Pero ayon sa mga insiders, baka hindi lang 6 months yan, baka buong season na hindi makabalik itong si RR. Dahil syempre, maraming test ang gagawin dyan para i-determine kung kailan siya pwedeng bumalik at maglaro ulit dito. Of course, bilang isa doon sa mga top wingmen, starting 5 nga yan ng TNT, malaking bagay kapag itong si RR Pugoy ay nawala. Of course, kahit bumalik itong si Mikey Williams at si Poy Eram, iba pa rin kung wala na itong si RR Pugoy. Kaya sa ngayon, tumitingin ng TNT doon sa mga players na pwede nilang makuha sa isang trade. Ang problema nga lang nakita natin,
Ang balita natin, ito si Kevin Alas ang kukunin daw ng TNT sa isang trade para nga mapampalit dito kay Mikey Williams kung sakaling hindi na sila magkasundo. Ang problema, nagka-injury ito si Kevin Alas at ang latest report, baka daw ito ay ACL. So, ibig sabihin, hindi na yan pwedeng i-trade ng NLEX kung may ACL injury. Kaya off the table na itong si Kevin Alas. Kaya ngayon, lalo lumaki yung problema ng TNT. Nawala yung kukunin nilang pampalit dito kay Mikey Williams kung sakasakali. And of course, hanggang sa ngayon, naghahanap sila na pwede nang ipalit dito kay RR Pugoy doon sa small forward position. Dahil dito marami kailangan tignan ngayon itong TNT tropang giga para maayos yung sitwasyon nila. And of course, sa center, pwedeng ipalit yan kay Eram ito si Brandon Rosser. Pero yung sitwasyon doon sa point guard at dito sa wings, yan ang kailangan ayusin ngayon ni Coach Jojo Lastimosa at ni Chot Reyes. Kaya abangan natin kung anong aksyon ang gagawin ng kantropa. Samantala naman, habang yung ibang teams ay nakafocus ngayon sa pagpapanalo itong Converge, sa tingin ng karamihan mukhang magpapalit na to talaga ng import. Ito si Tom Bogdanovic, hindi natin malaman kung bakit siya ang pinili itong Converge Fiber Access. Nung huli naman siya naglaro dito sa Converge, hindi rin naman gaano kagandahan yung kanyang performance. At ngayon, ganyan din naman na naging resulta. Dito sa conference na to, hindi rin naman masyadong maganda nilalaro niya. At dahil dito, 0-3 na itong Fiber Access. Hindi natin syempre ito lahat masisisi doon sa import. Dahil syempre, yung mga local players kinakailangan mag-deliver katulad nito si Shawnee Winston. At yung iba pa, kinakailangan maging consistent yung laro nila. Pero, hindi rin natin maitatanggi na pagdating dito sa Commissioner's Cup at sa Governor's Cup, yung talagang import ang magiging barometer. Dahil syempre kinakailangan kapag nag-i-struggle yung mga locals, yung import ang magte-take over. Yun talaga ang role nila. Nakita natin doon sa game ng San Miguel Beer, ito si Ivan Aska nagpakitang gilas. And of course, ito si Tyler Bay ng Meralco nanguna doon sa pag-comeback win nila kontra Ginebra. Kaya sa ngayon, ang Converge siguro, baka kinakailangan nilang kumuha nung import na mas dominating ang laro kaysa dito kay Bogdanovic. Wala pang balita ang Converge kung sila ay magpapalit ng import. Pero doon sa record nila na 0-3, kinakailangan siguro nila talaga na tumingin na doon sa posibilidad na kumuha ng kapalit nito. Dahil nanganganib na itong Converge pati na ang Reynolds and Elasto Painters ay una doon sa maya-alis dito sa PBA at hindi makapapasok doon sa mga susunod na rounds. At syempre, hindi magiging maganda yan para dito sa Fiber Access. Kaya sa ngayon, abangan natin kung ano magiging desisyon ng management kung magpapalit nga sila ng import o malay natin baka sila ay gumawa ng trade para magkaroon ng pagbabago dito sa magiging performance ng koponan dito si Coach Aldin Ayo sa Commissioner's Cup. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, OG Len Gio at Gia Santillana, Tagle family, Judy Edwina, Shaina, Carl, Jaira, Jonah Villarosa, si Enju, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumay Corpus at Girlie Baduria, si Joseph Pineda, si Jason Mendoza. Binabati din natin si Edeo Garcia, JJ Sibum, Jonad Malyari, si Romeo Conchada, si Donel Santiago, si John Mark Cantos, at ang iba pa nating tagapakinig katulad ni Jordan Adjane Di Malanta at si Edwin Carmona Jr.